Walang ibang aurang mas nakakatakot kaysa sa ibinuga ni Fang Chen. Fang Jej, kumalma ka. Nakitang malapit nang magalit si Fang Chen. Mabilis na hinawakan ni Meng Yao ang kanyang kamay. Ang kanyang mga salita ay tila isang nakapirming himig. Nagsimulang humupa ang aura ni Fang Chen. Unti-unting kumalma. Tiningnan niya ang bangkay ni Lao Weng. Ang kanyang puso ay labis na nagdadalamhati. Patuloy siyang nagsikap sa paglilinang. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang ginang guro. At upang mabigyan si Lao Weng ng mas magandang buhay. Ngunit ngayon, walang nakakaalam sa kaligtasan ng kanyang ginang guro. At si Lao Weng ay wala na. Puno ng pighati ang mga mata ni Meng Yao. Nararamdaman niya ang kalungkutan sa puso ni Fang Chen. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting kumalma si Fang Chen. Sa kanya tinakpan ang puting tela. Sinabi niya kay Meng Tianhuang, Senior Meng, pakipili ng magandang lugar na may feng shui upang ilibing si Lolo Weng. Tumango si Meng Tianhuang, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang maglilibing sa kanya bilang isang elder. Nang marinig ito ni Meng Yao, alam niyang may gustong gawin si Fang Chen. Fang Jej, babalik ka ba? Tumango si Fang Chen, kailangan kong bumalik para iligtas ang aking ginang guro. Sasama ako sa iyo. Ani Meng Yao. Ayaw niyang harapin ni Fang Chen si King Wuzi ng mag-isa. Ang kalaban ay nasa ika-7 antas ng Dao Realm. Isang dakilang galit. Ngunit nagsalita si Meng Tianhuang, Ama. Gusto kong sumama kay Fang Jej. Ngunit matatag si Meng Yao. Ngunit umiling si Meng Tianhuang, hindi. Meng Yao. Sinabi ni Meng Tianhuang, kung pupunta ka, hindi mo matutulungan si Fang Chen sa anumang paraan. Sa pagkakataong ito, dumating ang main family elder sa Shendongyu. May isa pang dahilan. At iyon ay para sa iyo. Kailangan kang manatili. May sasabihin sa iyo ang main family elder. Pagkatapos ay tumingin siya kay Fang Chen, Fang Chen. Huwag ka ring mag-alala. Sa loob ng Chenyu Shenzong, mayroon kaming isang kaibigan mula sa pamilya Meng. Isang elder na tinatawag na Yanjaya. Siya ang first peak core elder. Sasabihan ko siya. Tutulungan ka niya. Maraming salamat. Hindi tumanggi si Fang Chen at nagpasalamat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Meng Yao, Meng Yao. Makinig ka kina Senior Meng at Patriarch Meng. Manatili ka rito. Bagamat ayaw ni Meng Yao. Ngunit nang marinig niya ang plano ng kanyang lolo, medyo kumalma siya. Si Elder Yanjaya ay isa ring core elder. Tiwala siya na walang mangyayaring masama sa kanyang presensya. Sabi niya, Fang Jej, kapag naresolba na ang mga bagay dito, pupuntahan kita. Tumango si Fang Chen. Pagkatapos ay yumukod siya kina Meng Tianhuang at sa iba pa. Kung gayon, hindi na ako mag-istorbo. Babalik ako sa ibang araw upang bumisita. Lumuhod siya sa harap ni Lao Weng. At malakas na yumukod. Umalis siya. Paalam. Sina Long Chai at Han Bingxin ay natural na sumama. Tiningnan ni Meng Yao si Fang Chen na umalis. Puno pa rin ang pag-aalala. Hindi niya maiwasang magtanong. Bakit kailangan kong manatili? Anong nangyayari? Hindi nagsalita si Meng Tianhuang. Sa halip ay tumingin siya kay Meng Xianling. Sinabi ni Meng Xianling, nakipag-ugnayan ako sa pangunahing pamilya noon. At sumang-ayon na sila. Sa iyong unang paggising ng linya ng dugo. Paggising ng linya ng dugo. Nagtatakang tanong ni Meng Yao. Ang dahilan kung bakit nakatayo ang aming pamilya Meng. Sa kontinenteng Qichan. Ay dahil mayroon kaming pinakamataas na linya ng dugo. Kapag ganap na nagising. Ito ang pinakamataas na nilalang sa mundo. Nagpatuloy si Meng Xianling, mahusay ang iyong talento. At isa kang ultimate lust body. Ang unang paggising.
Malamang na umabot ng halos 70%. Kung mangyayari nga ito, ang pangunahing pamilya ay magbibigay ng espesyal na paglilinang sa iyo. Magiging malakas ako? Tanong ni Meng Yao. Tumango si Meng Xianling, mabuti. Papayag ako. Sabi ni Meng Yao. Ang kasal na ito sa pagitan ng mga pamilya Meng at Yu nagdulot din ng malaking epekto sa kanya. Naiintindihan din niya na kung hindi siya malakas, ay mapupunta lamang siya sa kamay ng iba. Tanging ang pagiging malakas ang makapagpoprotekta sa mga taong gusto niyang protektahan. Pinuri ni Meng Xianling si Meng Yao, mabuti. Ang unang paggising ay tatagal ng 1-0 araw. Sumama ka sa akin. Pagkaraan ng 3 araw, hindi direktang bumalik si Fang Chen sa Tianyu Shenzong. Sa halip ay huminto siya malapit sa Yu City. Sinabi niya kina Long Chai at Han Bingxin, maraming salamat sa inyong dalawa. Sa proteksyon ninyo sa buong paglalakbay. Ngunit sa pagbalik sa sekta, ako lang ang makakabalik. Ang Tianyu Shenzong ay hindi nakikialam sa mga bagay sa labas. At hindi rin pinapayagan ang mga tagalabas na makialam sa mga panloob na usapin. Kung may sinuman na hindi marunong sumunod, ang magiging kahihinatnan ay lubhang malubha. Alam din ito ni Long Chai. Tumango siya, mangyaring mag-ingat. Fang Chen. Sinabi rin ni Han Bingxin. Huwag kang matakot. Fang Chen. Mananatili ang Wansing sa likod mo. Sa paglalakbay na ito, mayroon na ring kaunting ugnayan ang dalawang partido. Ayaw din ang dalawa na may mangyari sa napakahusay na si Fang Chen. Dahil ito ay malaking kawalan sa Wansing. Sinabi ni Fang Chen, gagawin ko. Pagkatapos ay nagpaalam ang dalawa. Hindi agad umalis si Fang Chen. Nagliwanag ang espiritual na ilaw sa kanyang kamay. At lumabas ang Shonkyang sa kanyang kamay. Ibinato niya ang Shonkyang pababa. At direkta itong lumubog sa lupa. Mahigit 10 talampakan. Ito ang kanyang inihandang backup plan. Kung may tunay na panganib, direktang mag-teleport siya palayo. Sa ganoong kalayong distansya. Maliban kung isang malakas na nilalang sa itaas ng Daorium ang kumilos. Kung hindi, walang makakakulong sa kanyang lokasyon ng madali. Ito ang kahangahangang katangian ng Shonkyang. Siyempre, mayroon pa siyang isang huling alas. Ang Little Pagoda. Sa pagkakataong ito, kailangan kitang kumilos. Nagpadala ng mensahe si Fang Chen sa Little Pagoda. Sumagot ang Little Pagoda, minsan lang ito. Pagkatapos nito, hindi na ako kikilos. Ano man ang mangyari. Sapat na ang isang beses. Sabi ni Fang Chen. Si Fang Chen ay patungo sa Tianyu Shenzong. Hindi nagtagal. Dumating siya sa harap ng sekta. Ang pagbabalik ni Fang Chen. Agad na nakaakit ng atensyon ng maraming tao sa loob ng sekta. Dapat malaman na si Fang Chen ay isa rin sa mga henyo sa loob ng sekta ngayon. Lalo na pagkatapos niyang patayin si Lu Yun. Mas lalo siyang tinawag na nangungunang kabataan. Nang makapasok si Fang Chen sa Tianyu Shenzong, hindi siya nagtungo sa ibang lugar. Direktang nagtungo sa ikalawang tuktok. Alam ng lahat ang nangyari sa ikapitong tuktok. Nakitang puno ng galit si Fang Chen. Alam nilang may malaking mangyayari. Kaya sumunod sila ng sabay-sabay. Mayroon ding gumamit ng sound transmission talisman para sabihan ang kanilang mga kaibigan. Upang panoorin silang magkasama. Natanggap din ni Lin Sueyan ang abiso. Siya, na laging hindi nakikialam sa mundo, ay lumabas ng direkta mula sa kanyang lugar ng paglilinang. Ang taong ito, kakabalik lang. Gusto nang gumawa ng gulo? Talagang pabaya. Alam na niya ang nangyari kay Yujia. Masaya siya na nakatakas si Meng Yao mula sa kamay ni Yujia. Kasabay nito, nagulat din siya sa swerte ni Fang Chen. Nasakto niyang nakatagpo ang pagliligtas ng pangunahing pamilya ng Meng. Tinanong niya si Kun Lao.
na dumating upang magulat na si King Wuzi. Pagkatapos umalis ni Fang Chen, hindi nagtagal ay inatake niya ang kanyang ginang guro. Bakit ko hindi alam? Walang magawa si Kun Lao. Sabi niya, noong panahong iyon. Si Binibini ay nag-retreat na at hindi nakikialam sa labas. Tumahimik si Lin Xuyan. Nararamdaman niya na may malaking mangyayari. Tara. Tingnan natin. Tumango si Kun Lao. Umalis ang dalawa sa mansyon. Sa labas, unti-unting dumarami ang mga tao na nagmamadali. Binago ni Lin Xuyan ang kanyang hitsura. At mabilis na natagpuan si Fang Chen, na dumating na sa ikalawang tuktok. Sa sandaling ito, ibinuka ni Fang Chen ang kanyang So-Heaven Devil Eye. At natagpuan din ang mansyon kung saan naroon si Suer. Ang mansyon kung saan siya naroroon ay ang dating tirahan ni Lu Yun. Tila. Pagkatapos gawin ni King Wuzi si Suer na kanyang asawa, direkta niyang ibinigay ang mansyon ni Lu Yun sa kanya. Para sa lahat ng ito, hindi interesado si Fang Chen. Malamig niyang tiningnan ang mansyon sa kanyang harapan. Isang sigaw, lumabas ka. Suer! Ang sigaw na ito ay nakakabingi at puno ng matinding demonikong enerhiya, na nagdulot ng pagkabingi sa mga tao sa likuran. Kasabay nito, ipinakita ni Fang Chen ang kanyang lakas bilang isang Early Heaven Realm Level 2, na ikinagulat ng mga tao sa likuran. Si Fang Chen ay nasa Early Heaven Realm Level 2 na pala? Naku! Gaano katagal na? Hindi pa siguro 3 buwan noong nilabanan niya si Lu Yun. Noong panahong iyon, nasa Haoshan Realm Level 5 lang siya. Paano ba naglilinang ang taong ito? Ingat at paghanga. Gulat. Lahat ay naroon. Ang pagtaas ng antas ni Fang Chen ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang lakas ng taong ito ay tumaas ng napakabilis. Nagulat din si Lin Xuyan. Dapat tandaan na noong una niyang makita si Fang Chen, siya ay isang walang kwentang tao na walang kultibasyon. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Suer na nakasuot ng eleganteng damit at may pino na makeup. Nang makita si Fang Chen, puno ng pagmamataas ang kanyang mga mata. Oh, bumalik ka na pala, bastardo. Masaya at mapagmataas niyang sinabi. Tingnan mo ako ngayon. Ako ang asawa ng core elder ng ikalawang tuktok. Ang aking asawa ay nangako pa na tutulungan ako sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, henyo ka man o ano, ang aking kinabukasan ay hindi kayang pantayan ng isang bastardo na tulad mo. Ayaw pakinggan ni Fang Chen ang mga sinasabi niya. Malamig niyang sinabi, ilabas mo ang aking ginang guro. Ang iyong ginang guro. Ha ha ha. Malakas na tumawa si Suer. Sa tingin mo ba buhay pa ang matandang babae na iyon? Ang matandang babae na iyon ay napakahirap pasukuin. Ano man ang gawin kong pagpilit, ayaw pa rin niyang sabihin ang kayamanan ni Tianyang Zi. Talagang walang alam sa sarili. Bumagsak. Nang marinig ang mga salitang ito, sumirit ang aura ni Fang Chen. At ang demonikong enerhiya ay bumuhos kay Suer. Nanginig ang katawan ni Suer. Muntik nang matumba sa lupa. Ang aura ni Fang Chen ay napakakalabasan. Halos maparalisa siya. Ngunit mabilis niyang napagtanto ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya, anong gagawin mo? Ako ngayon ang asawa ni Elder Qin. Kung galawin mo ako, magiging malubha ang iyong kahihinatnan. Puno ng lamig ang mukha ni Fang Chen. Puno ng puot ang kanyang mga mata. At dumaloy ang pamatay na hangarin. Ano man ang iyong pagkakakilanlan. Kung may mangyari sa aking ginang guro, mamamatay ka. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Nasaan ang ginang guro? Patay na siya. Tiningnan ni Suer si Fang Chen nang may pagmamataas. Tulad na ng aasar sa isang payaso. Bang! Sa susunod na sandali,
Ang marangyang nakadamit na si Suer ay lumipad palabas. At bumagsak ng malakas sa malaking pinto. Paulit-ulit siyang dumura ng sariwang dugo. Ang dagok ay agad na nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Nakatulala ang lahat sa nakitang ito. Hindi nila inakala na talagang mangangahas si Fang Chen na kumilos. Baliw na ba ang taong ito? Bakit napakabilis ng kanyang galit? Nang makita ito ni Lin Suiyan, nag-aalala siya ng husto. Tiningnan niya si Fang Chen na parang galit na galit dahil sa pagkabigo. Mayroong patakaran sa loob ng sekta. Ang mga miyembro ng pamilya ng core elders. Anuman ang kanilang pagkakakilanlan sa loob o labas ng sekta, ay makakatanggap ng parehong proteksyon. Si Suer ngayon ay ang asawa ni King Wuzi. At isa rin siyang disipulo ng sekta. Ang pagtama sa kanya ay nagbigay ng pagkakataon kay King Wuzi na kumilos. Matapang. Gaya ng inaasahan. Isang galit na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Lumapag ang ilang batang disipulo sa harap ni Suer. Ang aurang ibinuga nila ay nasa early heaven realm. Sa ika-4 at ika-5 antas na kultibasyon. Ang namumuno ay isang matangkad na binata. Tiningnan niya si Fang Chen nang may pagmamataas. Sinabi niya, "Nangahas kang hayagang atakehin ang asawa ng core elder. Lumuhod ka. Sumuko ka. Kung hindi, papatayin ka." Si Suer ay matagal ding gumaling mula sa sakit. Hindi siya pinatay ni Fang Chen. Kailangan pa rin niyang makuha ang balita tungkol sa kanyang ginang guro mula kay Suer. Galit na galit niyang tiningnan si Fang Chen. At sumigaw ng may histerya, "Ikaw na bastardo. Nangahas kang galawin ako. Tapos ka na. Patay ka na. Gusto kong durugin ang iyong katawan sa libu-libong piraso." Ang mga mata ni Fang Chen ay nakatingin kay Suer mula simula hanggang wakas. Puno ng pamatay na hangarin. Sa harap ng kanilang banta, mas naging malamig ang kanyang ekspresyon. At mas naging lamig ang kanyang tono. "Lumayas kayo." Nagalit ang matangkad na binata nang marinig ito, matapang. "Ako ay isang disipulo ng Internal Sect Enforcement Hall. Nangahas kang kausapin ako ng ganyan? Talagang naghahanap ng kamatayan. Kailangan bang maging magalang ang senior brother sa ganitong uri ng tao?" Direktang dakpin siya. "Ano kung henyo? Pabagsakin siya. Paninindigan kami ng core elder." Sabi ng iba pang mga disipulo ng pagpapatupad. Tinitigan nila si Fang Chen ang may masamang tingin. Tiningnan ng matangkad na binata si Fang Chen. May bahid ng kalupitan na sumilaw sa kanyang mga mata dahil ayaw mong parusahan. "Kung gayon, hayaan mong turuan kita kung paano parusahan." Direktang sumigaw siya, "Atake na." Pabagsakin siya. Umiti ang mga tao. At sabay-sabay na ibinuga ang kanilang mga kapangyarihan. Mula sa lahat ng direksyon. Sumugod sila kay Fang Chen. Ang kanilang pag-atake ay brutal. Malinaw na balak nilang patayin si Fang Chen sa lugar. May bahid ng lamig na sumilaw sa mga mata ni Fang Chen. At naging kulay dugo. Nakita na nagliwanag ang kanyang kamay. At ang demon's word ay lumabas sa kanyang kamay. Kasabay nito, bumuka ang Soul Heaven Devil Eye. At ibinuga ang kapangyarihan. Agad na naramdaman ng tatlong pinakamauna ang sakit sa kanilang ulo. Tila sa sabog. Ang kapangyarihan ay agad na naputol. Walang pag-aalangan si Fang Chen. Ikinaway ang espada. Sa isang iglap, agad itong sumugod. Paano naman sila makakapalag sa tatlong iyon? Agad silang tinaga at lumipad palabas. Nagulat ang natitirang dalawa. Kasama na ang matangkad na binata. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Ngunit hindi binigyan ni Fang Chen ng pagkakataon na mag-isip. Spirit Demon's Word Art. Demon God Fragments ay ibinuga. Pumatay ng dalawa. Sa ngayon, ang kanyang Spirit Demon's Word Art ay nasa ika-6 na antas na. At ang Demon God Fragments ay nasa first layer na rin.
Dagdag pa ang kanyang sariling lakas at ang nakakatakot na demonikong enerhiya. Ang pagbuga na ito ay labis na nakakatakot. Bang! Ang matangkad na binata. At ang isa pa ay nasa early heaven realm. Ngunit hindi nila kayang pigilan ang isang pagtataga ni Fang Chen. Pareho silang nasa disadvantage. Anuman ang ibuga nilang kapangyarihan, ay matatalo ni Fang Chen sa isang saksak ng espada. Sa huli, pinutol ni Fang Chen ang depensa ng dalawa sa isang saksak ng espada. At tinaga sila palabas. Ang dalawa ay dumura ng sariwang dugo sa kalagitnaan ng hangin. At bumagsak ng malakas sa lupa. Agad silang nawalan ng malay. Hindi sila makakagaling sa loob ng ilang buwan o kalahating taon. Nang makita ito, ang mga tao sa likuran ay nabigla. Puno ng kawalang paniwala. Mula simula hanggang katapusan ng laban. Tumagal lamang ng ilang saglit. At sa ganoong kaikling panahon, nanalo si Fang Chen sa isang madaling paraan. Dapat tandaan na si Fang Chen ay nasa early heaven realm level 1 lang. Ang 5 iyon ay nasa ika-4 at ika-5 antas ng kultibasyon. Tanging ang pinakamahusay sa sekta ang makakagawa nito. Si Fang Chen ay mayroon ng lakas na makapasok sa listahan ng mga henyo. Muling nabigla si Lin Suiyan kay Fang Chen. Ito pa rin ba ang Fang Chen na puno ng dugo? Marumi ang buong katawan. At malungkot ang mukha. Bakit siya at ang Fang Chen na unang nakita ay tila dalawang magkaibang tao? Ang ekspresyon ni Fang Chen ay malamig pa rin. Nakatingin kay Suer. Hindi rin inakala ni Suer na magiging ganoon kalakas si Fang Chen. Ngunit nang tumingin si Fang Chen, nanginginig siya. Gusto sanang magsalita ng mga salita ng pagbabanta. Ngunit mabilis na lumapit si Fang Chen. At direktang hinawakan ang kanyang leg. Huling beses. Nasaan ang ginang guro ko? Kung hindi mo sasabihin, mamamatay ka. Patuloy na lumalaban si Suer. Malamig niyang tanong. Malinaw na naramdaman ni Suer ang sakit sa kanyang leg. At ang pakiramdam ng pagka-suffocate. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Natatakot na durugin ni Fang Chen ang kanyang leg. Nang marinig ang tanong ni Fang Chen, hindi na siya nagtangkang magtago pa. Sabi niya, nasa 4th peak. Nang handa na sanang magsalita si Suer. Isang galit na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Kasabay nito, ay isang nakakatakot na aura na nagmula sa Dao Realm. Si Fang Chen ay pinalipad palabas ng malakas na presyon. Kinailangan niyang bitawan si Suer. Pagkaraan ng ilang 10 talampakan. Saka lang siya nakapagtatag. Malamig niyang tiningnan ang isang lugar sa kawalan. Sa sandaling ito, may isang figura. Ang figurang iyon ay puno ng galit. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata ay may bahid ng panlilinlang at panunuya. Sino pa ba kung hindi si King Wuzi? Sa wakas ay lumabas ka na rin. Malamig na tiningnan ni Fang Chen si King Wuzi. Malamig na tiningnan ni King Wuzi si Fang Chen. Sumigaw siya, Fang Chen. Ang laki ng tapang mo. Nangahas kang hayagang atakihin ang mga disipulo ng pagpapatupad ng sekta. Nagre-rebelde ka ba? Nang makita si King Wuzi na dumating. Nanghina ang loob ni Lin Suiyan. Tapos na. Sa harap ng ganap na lakas. Kahit gaano ka pa kagaling. Wala rin itong silbi. Gaya niya. Bagamat siya ang banal na babae ng Chen Yushenzong. Sa araw-araw, ang mga core elders na ito ay lubos na magalang. Ngunit naiintindihan niya na sa kanilang mga mata, wala siyang anumang karangalan o tunay na kapangyarihan. Walang iba ang dahilan. Hindi sapat ang lakas. Hindi sapat ang pinagmulan. Sa mundong ito, lakas at pinagmulan pa rin ang nagsasabi ng lahat. King Wuzi. Ngunit walang anumang pag-aatubili si Fang Chen. Malamig niyang tiningnan ang kalaban. Ang isang respetadong core elder. Nangahas na kumilos laban sa isang ordinaryong tao.
Hindi ka ba nahihiya? Malamig na tumawa si King Guzi, isang ordinaryong tao lang. Kaya ko siyang patayin kung gusto ko. Nga pala. Ang iyong matandang alipin. Hindi ko siya pinatay agad. Sa halip ay pinutol ko ang bawat isa sa kanyang mga ugat. At unti-unting pinahirapan siya. Ang nakakapanindig balahibong sigaw na mas malala pa sa kamatayan. Naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Nang makita ni Suer na dumating si King Guzi. Narelax siya. Pagkatapos ay tumawa siya, dapat ka pang magpasalamat sa akin. Kung hindi ko siya sinamahan sa huling paglalakbay. Malamang ay mas malala ang kanyang kamatayan. Bastardo. Ito ang kahihinatnan ng paglaban mo sa akin. Tinitigan ni King Guzi si Fang Chen ang may pagmamaliit. Akala mo ba't kung may kaunting talento ka ay may magagawa ka na? Sa harap ng ganap na lakas. Ikaw ay parang langgam lang. Madali lang kitang patayin. Puno siya ng panunuya. Lubos siyang nasiyahan sa galit na si Fang Chen. Agad na naging pula ang mga mata ni Fang Chen. Umalsa ang mga ugat. At ang demonikong enerhiya ay bumuhos sa paligid niya. Nagalit siya. Ang paggalaw sa kanyang ginang guro ay paggalaw sa kanyang pinahahalagahan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang pagbayarin si King Guzi ng kanyang buhay. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa anumang kahihinatnan. CJ. Tinitigan ni King Guzi si Fang Chen at malamig na sinabi, Fang Chen. Hayagan kang kumilos laban sa mga disipulo ng pagpapatupad. Ito ang isang kasalanan. Ang paggalaw sa aking asawa. Ito ang ikalawang kasalanan. Ang dalawang kasalanan ay sapat na. Upang parusahan ka ng kamatayan. Sa ngalan ng sekta. Huhulihin kita. Ngayon. Sumuko ka. Kung mangahas kang lumaban. Papatayin ka. Nakita ito ng mga tao sa likuran. Mayroong nagdamdam. Ngunit mas marami ang nasiyahan. Patay na ang batang ito. Hihi. Karapat-dapat nasaktan ang core elder. Ang pagiging disipulo ay hindi marunong maging mapagkumbaba. Tama. Tama. Pagkatapos mawala ang Heavenly Daobon, dapat siyang maging mapagkumbaba. At maghiganti kapag naging malakas na siya sa hinaharap. Sa halip ay pinili niyang gawin ito sa kanyang pinakamahina na kalagayan. Karapat-dapat mamatay. Isang henyo ang bumagsak. Para sa kanila, ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Walang sinuman ang gustong yurakan. Higit pa rito, si Fang Chen, na laging itinuring nilang bastardo. Kumislap ang pag-aalala sa mga mata ni Lin Suyan. Ayaw niyang may mangyari kay Fang Chen. Tutal. Tinulungan siya ni Fang Chen. Ngunit naiintindihan niya na kahit lumabas siya, walang magbabago. Tungkol naman kay Kunlao sa tabi niya. Wala rin siyang magagawa. Wala na ring silbi. Master. At ang second peak lord. Hindi ba sila kikilos? Sa sandaling ito, tanging ang kanyang master. Ibig sabihin, ang kasalukuyang sect master. O ang second peak lord na nagligtas kay Fang Chen noon. Yin Qingxiang. Ngunit tila walang balak kumilos ang dalawa. Na nagdulot ng panghihina ng loob ni Lin Suyan. Manonood lang ba sila habang bumabagsak ang isang henyo? Tama ang hula ni Meng Yao. Sa sandaling ito, sina second peak lord Yin Qingxiang at Chen Yu Shenzong sect master ay naroroon. Komplikado ang tingin ni Yin Qingxiang kay Fang Chen. Nag-aalangan kung kikilos ba. At sa tabi niya, ay isang matanda na may mahabang balbas, puting buhok, puting damit, at halos 2 metro ang taas. Siya ang sect master ng Chen Yu Shenzong. Si Tong Shen. Nang makita si Yin Qingxiang na nag-aalangan, sinabi ni Tong Shen, ano? Second peak lord. Kikilos ka ba? Tumingin si Yin Qingxiang sa sect master Tong Shen sa tabi niya.
Setmaster. Nag-aalala lang ako na ang paggawa nito ay baka makasakit ng damdamin ng mga henyo sa loob ng sekta. Ngumiti ng mahina si Tong Chen. At ano ngayon? Ang ating sekta ay ang nangungunang sekta sa Shendongyu. Wala na ba silang ibang pagpipilian? Ang kailangan natin ngayon sa Chenyu Shenzong ay hindi mga henyo, kundi ang mga malalakas na nilalang na makapagpapataas sa Tianyu Shenzong sa mas mataas na antas. Tiningnan niya si Fang Chen, ang batang ito ay may mahusay na talento. Sa hinaharap, maaaring maging isang Daoryong powerhouse. Ngunit hanggang doon lang. Tutal, isa siyang devil cultivator. Sa kabilang banda, si Ning Tianchen, na nasa rurok na ng Dao Realm, ay malapit nang makapasok sa Grandmaster Realm. Sa panahong iyon, ang ating Chenyu Shenzong ay maaaring makipagkumpetensya sa ibang mga puwersa. Ano kung abandonahin ang isang devil genius para dito? Kaya kung hindi makialam. At sapat na iyon. Bahagyang bumuntong hininga si Yin Qingxiang. Si Ning Tianchen ay ang third peak lord. Madalas siyang nag-iisa sa paglilinang. Kalalabas lang niya kamakailan. At ang unang bagay na ginawa niya sa paglabas ay palayain si King Huzi mula sa enforcement hall. Walang magawa si Yin Qingxiang dito. Bagamat isa rin siyang peak lord. Siya ay bago pa lang. Hindi niya kayang pantayan si Ning Tianchen, isang veteranong peak lord. Tungkol naman kung bakit ginawa ito ng kalaban. Alam ni Yin Qingxiang ng kaunti. May kaunting alitan si Ning Tianchen at ang ginang guro ni Fang Chen, si Tianyang Zi. Dati, masyadong makinang si Tianyang Zi. Hindi niya nangahas na galawin siya. Ngayong patay na si Tianyang Zi, natural na gusto niyang patayin ang kanyang disipulo at asawa. Upang makaganti sa dating galit. Tiningnan niya si Fang Chen. Bumuntong hininga siya, Fang Chen. Sa pagkakataong ito, kailangan mong umasa sa iyong sarili. At sa kabilang banda, dumating din si Elder Yan Jia, na binanggit ni Meng Tianhuang. Siya ay nasa kawalan. Pinapanood ang nangyayari. Puno ng iba't ibang emosyon ay. Sinabihan ako ni Meng Tianhuang na protektahan ang batang ito. Kung si King Wuzi lang ang gustong pumatay sa kanya, madali lang. Ngunit may sumusuporta kay King Wuzi. At hindi ko kayang galawin ang taong iyon. Kaya kailangan mong umasa sa iyong sarili. Ayaw din niyang kumilos. Sa pagkakataong ito, kailangan lang umasa ni Fang Chen sa kanyang sarili. Pwedeng mamatay ka na. Tinitigan ni King Wuzi si Fang Chen nang may pagmamaliit. Hinawakan niya ito. Sa kawalan, isang malaking berdeng jade na kamay ang lumitaw. At hinawakan si Fang Chen. Kasabay nito, ang nakakatakot na presyon ng Daoryom level 2 ay bumagsak kay Fang Chen. Upang hindi siya makagalaw. Karapat-dapat lang. Ang iba ay nagagalak din. Tanging si Fang Chen ang kalmadong tinitigan ang higanting kamay na ito. Walang anumang takot. Little Pagoda. Sabi niya. Sa susunod na sandali, nawala ang Little Pagoda mula sa kanyang dantian. At lumitaw sa kanyang Sea of Consciousness. Isang mahiwagang enerhiya ang lumabas mula sa Little Pagoda. At kumalat mula sa Sea of Consciousness patungo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naglabas ng mahinang ingay si Fang Chen. Ang enerhiyang ito ay napakalakas. Kahit siya ay halos hindi kayang panatilihin ito. Mabuti na lang at alam ng Little Pagoda ang kanyang limitasyon. Huminto ito sa pagpapadala ng enerhiya sa sandaling malapit na siyang bumagsak. Kaya hindi siya sumabog. At nang ganap na maabsorb ni Fang Chen ang enerhiya. Ang kanyang aura ay agad na tumaas ng husto. Lumaganap ang mga sinaunang marka sa kanyang katawan. Bagamat hindi tumaas ang kanyang antas. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pagiging walang kapantay.
At ang kakayahang sirain ang mundo sa isang saksak ng espada. Si King Woozi, na tila malakas na parang bundok kanina, ngayon ay tila isang maliit na langgam sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Fang Chen na siya ang sinaunang Sword Devil. Ang tunay na diablo. Nanginig si King Woozi. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. At mabilis itong nawala. Nalaman niya na nagbabago ang aura ni Fang Chen. Bagamat pareho pa rin ang lakas. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng banta at takot mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi mahulaan. Agad nawala ang pakiramdam ng pagiging langgam kanina. At naging isang bundok na hindi niya kayang akyatin. May problema sa batang ito. Kailangan itong lutasin agad. Tumaas ang pamatay na hangarin ni King Woozi. Sumigaw siya. Ang kapangyarihan ng berdeng jade na kamay ay dinagdagan ng 70%. Kung babagsak ang palad na ito, hindi lang ang Early Heaven Realm. Kahit ang Zuiwan Realm ay mamamatay. Nang makita ito, lahat ay nag-akala na patay na si Fang Chen. Bang! Bumagsak ang berdeng jade na kamay. At umalinggaw ang nakakatakot na ingay. Kahit ang mga tao sa malayo ay nagbago ang kulay ng mukha. Ito ba ang nakakatakot na lakas ng isang Dao Realm powerhouse? Napakakalabasa naman. Patay na ang batang iyon. Walang duda. Sino ang makakaligtas sa ganoong atake? Sabi ng lahat na si Fang Chen ay tiyak na mamamatay. Ha ha ha! Sa wakas patay na ang bastardo na iyon. Tuwang-tuwa si Suer. Sino ang nagsabing nangahas siyang patayin si Lu Yun? At hadlangan ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ang pinakamasama, nangahas siyang tanggihan siya. Ano siya? Nangahas siyang tanggihan siya. Talagang walang alam sa sarili. Ngunit sa susunod na sandali, nawala ang kanyang ngiti. Hindi lang siya. Lahat ng naroroon ay ganoon din. Nakita na inabot ni Fang Chen ang kanyang kamay. At bumagsak din. Bang! Sa isang iglap, ang napakalakas na berdeng jade na kamay ay nabasag. At naging abo. Biglang sumigaw si King Woozi. Ang kanyang kamay ay nabasag kasabay ng berdeng jade na kamay. Nakatulala ang lahat sa nakitang ito. Marami ang nagkuskus ng kanilang mga mata. Iniisip na nagkamali sila. Mayroon ding pumukpok sa kanilang ulo. Iniisip na nananaginip sila. Si Fang Chen. Nangahas siyang basagin ang kapangyarihan ni King Woozi sa isang palad. At sinira pa ang kanyang kakaibang kamay. Paano ito posible? Tignan niyo siya. Anong nangyari sa kanya? Napansin lang ng lahat na medyo iba si Fang Chen sa dati. Ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng dugo. Ang buong tao ay parang isang taong dugo. Ang kanyang mga mata ay parang black holes. Nagbibigay ng pakiramdam ng kawalang hanggan. At bagamat wala siyang anumang aura, nagbigay ito sa kanila ng nakakatakot na pakiramdam ng pagiging mapanupil. Ang mga duwag ay halos manlambot ang tuhod. At bumagsak sa lupa. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang hitsura ni Fang Chen? Napakakapal ng nakakatakot na demonikong enerhiya. Bakit hindi ko maramdaman ang anumang nakakatakot na aura? Ngunit pakiramdam ko ay napakalakas niya. Ito ba ay isang makapangyarihang devil art na kanyang nilinang? Nag-usap-usap ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon si Fang Chen. Natulala rin si Ling Xuyan. Tiningnan si Fang Chen ngayon. Naramdaman niya na lubos siyang estranghero. Paano siya? Nasa kanyang paningin. Unti-unting lumaki. Ay biglang naging ganito. Sina Tong Chen at Yin King Xiang, na nasa kawalan, ay natulala rin. Kahit sila, ay hindi inakala na ganito ang kalalabasan. At hindi nila maintindihan kung bakit ganoon si Fang Chen ngayon. Ngunit hindi binigyan ni Fang Chen ng pagkakataon na mag-isip. Hawak niya ang Demon's Sword na puno ng dugo.
at naghanda sa paghugot ng espada. Paulit-ulit mo akong inasar. Pinatay mo ang aking lolo Weng. Dinakip ang aking ginang guro. Ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibalik mo ang aking ginang guro. At hahayaan kitang mamatay ng mapayapa. Malamig na sinabi ni Fang Chen. Ang kanyang mga mata na parang black hole ay nakatingin kay King Wuzi. Hindi pinansin ni King Wuzi ang sakit sa kanyang katawan. Nang magkatitigan ang kanyang itim na mga mata at ang black hole na mga mata ni Fang Chen. Pakiramdam niya ay tinitigan siya ng isang dyablo. Gusto siyang patayin ng kalaban. Na parang pinipiga ang isang langgam. Ngunit bilang isang Daoryong powerhouse. Mabilis siyang nakabawi. Sumigaw siya, bastardo. Huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil ganyan ka. Madali lang kitang patayin na parang manok. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Fang Chen, kung gayon, mamatay ka na. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang Demon's Word sa kanyang kamay. Agresibong nilalamon ng Demon's Word ang nakakatakot na pulang dugo. Ang demonikong enerhiya ay naglalabas ng mga tunog ng pag-alulong. Kasabay nito, lumitaw ang isang anino sa likuran ni Fang Chen. Ito ay ang Sword Devil's Phantom. Ngunit ang anino na ito, hindi na tulad ng dating anino na ibinuga ni Fang Chen. Na halos walang hugis. Sa halip, ito ay malinaw na malinaw. Tila isang tunay na demonyo ang bumaba. Ano iyon? Gulat ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila. Ang ganoong nakakatakot na anino. Anong uri ng demonyo ito? Bakit hindi ko pa ito nakita? Nagtatakang tanong ng isang elder. Walang sumagot. Umiling lang sila. Walang sinuman sa naroroon ang nakakilala sa Sword Devil na ito. Maging si Sect Master Tongshan ay ganoon din. Normal lang ito. Matagal nang nawala ang Sword Devil. Walang anumang tala tungkol dito sa kontinente. Ngunit kahit hindi nila ito nakilala, ang takot na nanggagaling sa kaluluwa ay nagdulot pa rin sa kanila ng panginginig. Lalo na nang itaas ni Fang Chen ang kanyang espada. Mas lalong naging matindi ang banta. At si King Wuzi, na unang inatake, ay hindi na kasing kalma gaya noong simula. Sa kanyang mga mata ngayon, si Fang Chen ay parang isang dyablo. Sa malawak at walang hanggang universo. Tinitingnan siya ng may pagmamaliit. Ang dating pagmamaliit at pangutya ay naglaho ng parang bula. Malinaw niyang nararamdaman na kung bumagsak ang espadang ito, tiyak na mamamatay siya. May problema sa batang ito. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay ganap ng sinakop ng takot. Gusto na sanang tumakas. Ngunit nalaman niya na hindi niya magalaw ang kanyang katawan. Paano posible? Gusto niyang sumigaw. Ngunit nalaman niya na hindi rin siya makasigaw. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Fang Chen malamig na nagsalita, atake na. Bumagsak ang espada. Agad itong sumira sa kawalan. At naging isang bahaghari. Isang atake. Na tila kayang hatiin ang langit at lupa. Sumigaw si King Wuzi. Buong lakas siyang nagtanggol. Upang harangan ang espadang ito. Ngunit ang kanyang anumang depensa o kapangyarihan ay parang papel lang. Agad itong nasira sa isang pindot. Nang makita ito, puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni King Wuzi. Bang! Ang espada ay parang isang pulang ilaw na kumikislap. Nang lumabas ito, dumilim ang langit at lupa. Tila hindi nangahas makipagkumpetensya. Bumagsak ang espada. Nahati ang lupa sa dalawa. Ang malakas na demonikong enerhiya at aura ng espada ay kumalat sa buong Chenyu Shenzong. Ang isa pang malalim na bangin ng demonyo. Tungkol naman kay King Wuzi, ay nahati sa dalawa sa saksak ng espadang ito. Naging dugo.
Ang isang iginagalang na Daorium Level 2 powerhouse ay namatay lang ng ganoon. Nakatulala ang lahat sa nakitang ito. Halos bumagsak sa lupa. Patay na si King Wuzi. Namatay sa kamay ng isang maliit na disipulo ng panloob na sekta. Anuman ang sino sa naroroon, ay hindi inakala na ganito ang kalalabasan. Ang Early Heaven Realm ang nagtagumpay sa Daorium. Tiyak na pagtatawanan lang ito. Hindi na ito himala, kundi isang nakakatawang biro. Ngunit ang batang nababalutan ng dugo ay talagang nagawa ito. Anong nangyayari sa taong ito? Hindi na mapanatili ni Lin Xuyan ang kanyang kalmado. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Bukod sa pagkabigla, puno rin siya ng iba't ibang emosyon. Ang taong dating minamaliit niya, at sa tingin niya ay hindi karapat-dapat kay Meng Yao, ay ganoon pala kalakas. Ang paggapi sa Daorium para sa kanya ay isang bagay na matagal pa bago niya magawa. Ngunit si Fang Chen, sa edad na 17, ay nagawa ito. Paano posible? Sina Tong Chen at Yin Qingxiang, na nasa kawalan, ay hindi rin makapaniwala sa nakitang ito. Kahit si Tong Chen, isang Grandmaster Realm, ay may seryosong ekspresyon. Napakalakas ng espadang ito. Ngunit malinaw na hindi ito ang lakas ni Fang Chen. Sinabi niya, ang kapangyarihang ito ay kahanga-hanga. Ngunit malamang na may matinding epekto. Ang paggamit nito ay nangangailangan ng malaking halaga. Hindi ito maganda para sa kanya. At maaaring mag-iwan pa ng mga tago na pinsala. Tama ang kanyang sinabi. Nang bumalik ang Little Pagoda sa Danchan, naramdaman ni Fang Chen na parang kinakagat siya ng libu-libong langgam. Ngunit ang matinding sakit na iyon ay ilang beses na mas matindi kaysa noong inaabsorb niya ang Sword Devil's Blood. Halos himatayin siya. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng himatayin ngayon. Kapag nahimatay siya, mahihirapan na siyang iligtas ang kanyang ginang guro. Lumiko. Lumapit si Fang Chen, puno ng dugo, kay Su'er. Sabihin mo, nasaan ang ginang guro? Ito na ang huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay paos. Tila malapit na siyang himatayin anumang oras. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na manatili dahil sa kagustuhang iligtas ang kanyang ginang guro. Ang nakakatakot na willpower na ito ay lampas na sa Daorium. Si Su'er ay matagal nang natulala. Nanginginig siyang umurong sa kanyang kinalalagyan. Nang marinig ang mga salita ni Fang Chen, hindi na siya nagkaroon ng pagmamataas na iyon. Mabilis niyang sinabi, nasa third peak. Ngunit bago pa man matapos magsalita si Su'er, isang malakas na boses ang umalinggaw-ngaw. Sa susunod na sandali, isang matipunong lalaki ang lumabas mula sa kawalan. Ang taong ito ay may matitigas na mukha, at ang kanyang lieg ay puno ng dignidad. Siya ang Third Peak Lord. Nang lumabas ang lalaki, agad siyang nakilala ng maraming tao. Ang dumating ay ang Third Peak Lord, si Ning Tianchen. Malamig na tinitigan ni Ning Tianchen si Fang Chen. Sumigaw siya, matapang na hamak. Nangahas kang hayagang patayin ang isang core elder. Ano ang iyong parusa? Tinitigan ni Fang Chen si Ning Tianchen. Ikaw ba ang Third Peak Lord? Tinitigan ni Ning Tianchen si Fang Chen, ako ang Third Peak Lord. Fang Chen, hindi ka pa ba lumuluhod at umaamin ng kasalanan? Umamin ng kasalanan? Tinitigan niya si Ning Tianchen. Malamig siyang tumawa, nasaan ka noong nasa panganib ang ikapitong tuktok? Nasaan ka noong namatay ang aking lolo Weng? Noong dinakip ang aking ginang guro? Sino sa buong sekta ang kumilos? Kung ako ay napatay, malamang ay hindi ka rin kikilos. Hindi ba? Ang iyong ginang guro ay ordinaryong tao lang. At ang alipin ay hindi na kailangang banggitin. Sabi ni Ning Tianchen nang may pag-aangkin, kung mamatay ka,
Siyempre, parurusahan ko si King Wuzi. Ngunit hindi mo siya pwedeng patayin. Ha 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 ha. Malakas na tumawa si Fang Chen. Parusahan siya. Parusahan siya sa ipinagbabawal na lugar sa loob ng 1 taon? O galit sa loob ng 1 taon? Paano? Ang mga disipulo na walang pinagmulan o sapat na talento. Ang buhay ay ganoon ba kababa ang halaga? Na maaaring yurakan ng kahit sino. Sa huli, tumaas ang kanyang boses ng 3 beses. Na umalingaw sa buong lugar. At ang kanyang mga salita ay nagdulot din ng empatya sa maraming disipulo. Sila, na walang pinagmulan at talento. Ay ano pa ba ang pagkakaiba sa isang aso sa Tenyu Shenzong? Sabi ni Fang Chen, ang aking ginang guro ay ordinaryong tao. Ngunit siya rin ang asawa ng dating 7th Peak Lord. Ang patakaran ng sekta ay bawal saktan ang mga kamag-anak ng Peak Lord. Kung gayon, bakit walang kumilos noong nasa panganib ang aking ginang guro? Dahil ba patay na ang aking master? Ang aking master ay nagsumikap para sa sekta habang buhay. Hindi mabilang na kontribusyon ang nagawa. Ngunit nang siya ay mamatay, wala silang nagawa upang protektahan ang aking ordinaryong ginang guro. Samantalang para sa inyo, ito ay isang maliit na bagay lamang. Dumura ng sariwang dugo si Fang Chen. Lalo pang lumala ang kanyang mga pinsala sa loob. Kahit uminom ng ilang mataas na antas na healing pills, wala ring epekto. At ang kanyang mga salita ay muling nagpatahimik sa lahat. Tanging si Ning Tianchen lang ang tumawa ng malamig. Ang iyong master ay nagawa ang kanyang mga kontribusyon noon. At ano ngayon? Tapos na iyon. Ngunit ang pagpatay mo kay King Wuzi ay hindi katanggap-tanggap. Karapat dapat patayin. Tinitigan siya ni Fang Chen. Ngumiti siya. Sa sandaling ito, tanging ang mga matataas na opisyal ng sekta ang lumabas. Naintindihan niya rin ang desisyon ng sekta. Kung dati, mayroon pa siyang pagmamahal at pag-asa para sa Tenyu Shenzong. Ngunit ngayon, lubos na siyang nawala ng pag-asa sa Tenyu Shenzong. Anong silbi pa ang manatili sa ganitong sekta? Sa kawalan, tiningnan ni Yin Qingxiang si Tongshan. Inaasahang makakita ng bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Ngunit kalmado pa rin ang ekspresyon ni Tongshan. Nagbuntong hininga si Yin Qingxiang. Alam niya na tuluyan ng isinuko ni Tongshan si Fang Chen bilang isang disipulo. Sige na, sabi ni Ning Tianchen ng malamig. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Mamatay sa sarili mong kamay. O madakip. Parehong kamatayan. Hindi ba? Malamig na tumawa si Fang Chen. Sa tingin mo ba may pag-asa ka pa ring mabuhay? Sinabi ni Ning Tianchen ng may pagmamaliit. O sa tingin mo ay makakapaglabas ka pa rin ng ganoong espada? Kahit makapaglabas ka, hindi mo ako masasaktan. Napakakalabasan ng espadang iyon ni Fang Chen. Ngunit sa pinakamahusay, makakaabot lang ito sa kanyang mga kamag-anak. At hindi siya masasaktan. Ang Grandmaster Realm na powerhouse na malapit nang lumabas. Kung mabubuhay ako o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Malamig na sinabi ni Fang Chen, tila gusto mo pa ring magpumiglas. Kung gayon, mamatay ka na. Hindi na siya nag-aksaya ng salita. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Fang Chen. Ang dulo ng daliri ay naging isang higanting sibat. At direktang sumaksak kay Fang Chen. Bago pa man dumating ang sibat, naramdaman na ni Fang Chen ang banta ng kamatayan. Tinitigan niya ang dumarating na higanting sibat. Ang ekspresyon ni Fang Chen ay malamig. Walang anumang takot. Hanggat wala ang aking ginang guro, hindi ko makakalimutan ang galit na ito. Bang! Bumagsak ang higanting sibat. At bumagsak sa kinalalagyan ni Fang Chen. Agad na nagdulot ng malaking hukay doon. Tungkol naman kina Fang Chen at Suer. Nawala sila sa malaking hukay. Patay na ba sila? Tanong ng isang tao.
Nanginginig ang puso ni Lin Xueyan. Nakatulala sa malaking hukay. Patay na ba ang taong iyon? Hindi. Buhay pa siya. Sabi ng kunlao sa tabi niya. Sa sandaling bumagsak ang atake. Agad siyang umalis. Umiti si Lin Xueyan. Hindi niya napansin ang bahid ng ngiti. Ibig sabihin, buhay pa siya. Tumango si Kunlao. Hindi lang si Kunlao ang nakakita nito. Nakita rin ng ibang mga elder. Agad na naging madilim ang ekspresyon ni Ning Qianchen. Teleportation. Kailan pa natuto ang batang iyon ng ganoong kapangyarihan? Agad niyang ibinuka ang kanyang divine sense para hanapin si Fang Chen. Ngunit ikinagulat niya. Nawala si Fang Chen sa loob ng sekta. Nawawala. Ang distansya ng teleportation ay higit pa sa kanyang inaasahan. Titingnan ko kung saan ka makakatakas. Sumigaw siya. 100 sundalo ng Tianyu Guard. 100 sundalo na nakasuot ng puting balahibong baluti ay dumating mula sa malayo. Sumigaw sila ng sabay-sabay. Puno ng presyon. Lahat ay may lakas ng Zuyuan Realm. Dakpin ang traidor ng sekta. Buhay o patay. Hindi mahalaga. Malubha ang kanyang pinsala. Tiyak na hindi siya makakatakas ng malayo. Ang 100 tao ay sumagot ng sabay-sabay. Na nagpagalaw sa langit at lupa. Pagkatapos ay nagtungo ang 100 palabas ng sekta. Para hanapin ang bakas ni Fang Chen. Mga disipulo ng internal sect. Pakinggan. Ang sinumang may lakas. Sa itaas ng Early Heaven Realm Level 7 ay maaaring lumabas ng sekta upang hanapin ang traidor. Ang sinumang pumatay sa traidor ay bibigyan ng Royal Grade Level 4 Magical Weapon. Royal Grade Level 4 Cultivation Technique. Isang buot ng Level 4 Elixir. Nang marinig ito, marami ang nahikayat. Ang Royal Grade Level 4 para sa kanila ay isa ng top-tier magical weapon at cultivation technique. Marami ang agad na kumilos. Hindi nila gustong palampasin ang ganitong pagkakataon. Bagamat nagulat ang lahat sa saksak ng espada ni Fang Chen na pumatay kay King Guzi. Ngunit malinaw na iyon ay ginawa sa malaking halaga. Sa isang atake, hindi na makakapaglabas si Fang Chen ng isa pa. Lalo pang nag-aalala si Lin Xueyan. Sa ilalim ng pagtugis ng napakaraming tao. Dagdag pa ang utos sa ngalan ng Chen Yu Shenzong. Walang matatakasan si Fang Chen sa Shendong Yu. Pagkatapos mag-isip ng matagal. Nagalit ang ngipin ni Lin Xueyan, sumama tayo. Binibini. Hindi natin siya maililigtas. Payo ni Kunlao. Nagalit ang ngipin ni Lin Xueyan, alam ko. Pagkatapos ay kumilos din siya palabas ng sekta. Sa kabilang banda. Sa isang mansyon ng core disciple sa Third Peak. Masayang sinabi ni Mu Qingfeng. Ano? Ang master ko ay naglabas ng utos na patayin ang bastardo na si Fang Chen. Noong huling beses sa Wanjiang Forest. Kinuha ni Fang Chen ang kanyang Linsong Jingyaos Demon Core. Hindi pa rin niya iyon nakalimutan. Original. Plano niyang bigyan ng leksyon si Fang Chen kapag bumalik siya sa sekta. Ngunit hindi niya inakala na nakalaban pala niya ang kanyang master. Tumayo siya. Sabi niya, sumama tayo sa paghahanap sa bastardo na iyon. Tuwang-tuwa na tumango ang iba. Bukod dito, marami ring disipulo sa loob ng sekta ang kumilos. Sumama sa pagtugis kay Fang Chen. Sa labas ng New City. 1-0 ang layo. Lumabas si Fang Chen. Hawak ang Shanqiang. Mula sa lupa. Ngunit paglabas niya, dumura siya ng sariwang dugo. Bago pa man lumapag ang dugo. Agad itong nawala sa demonikong enerhiya na ibinuga niya. Ang saksak ng espada pagkatapos maposes ng Little Pagoda ay napakalakas. Ngunit nagdulot din ito ng matinding pinsala kay Fang Chen. Mabuti na lang at kinontrol ng Little Pagoda ang lakas. Sa punto na sapat lang upang patayin si King Guzi.
Kung hindi, sa isa pang atake, tiyak na mamamatay si Fang Chen. At pagkatapos ng isang beses na paggamit, hindi nakikilos ang Little Pagoda. Nawala na rin ang lahat ng kanyang alas. Walang pag-aalinlangan. Tumakas siya patungo sa isang direksyon. Hindi na inalintana ang kanyang mga pinsala. Ang teleportation ay tiyak na hindi maitatago sa mga taong iyon. Sa sandaling ito, malamang ay naglabas na sila ng utos na patayin ako. Kailangan kong tumakas ng mabilis. Ngunit kung maabutan ako, tiyak na mamamatay ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Patuloy siyang gumamit ng Shuanqiang upang mapabilis ang kanyang bilis. Ngunit ang ganoong kabilis na paggalaw ay lalo pang nagpalubha sa kanyang pinsala. Pagkatapos tumakas ng ilang daang li, sa wakas ay hindi na siya makatakas pa. Mabilis niyang pinawi ang kanyang aura sa paligid at tumakas patungo sa isa pang direksyon. Pagkaraan ng halos 7 o 8 li, huminto siya. Natagpuan niya ang isang lihim na kuweba. Sa pasukan, naglagay siya ng ilang illusory talismans at lure talismans. Pagkatapos ay direktang pumasok siya. Pagkapasok, kinuha ni Fang Chen ang ilang damo at pills at ininom lahat. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, hindi na siya nakayanan at nahimatay. May kaunti talagang galing ang batang ito. Biglang lumabas ang 2 anino mula sa kawalan. Ito ay sina Tong Chen at Yin Qingxiang. Tinitigan ni Tong Chen si Fang Chen at malamig na sinabi, mayroon pa siyang magic treasure na kayang mag-teleport. Talagang mahusay ang kanyang swerte. Nagtanong si Yin Qingxiang, Sect Master. Kikilos ka ba laban sa kanya? Hindi agad sumagot si Tong Chen. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya bilang Sect Master. Bakit ko naman kikilos laban sa isang disipulo ng sekta? At sinabi ko na, sa pagkakataong ito, ako ay neutral. Tumingin siya kay Yin Qingxiang. At mahirap pa ring sabihin kung makakatakas ba ang batang ito ng buhay. Sige na. Sinira niya ang kawalan, panahon na upang bumalik. Ayaw kong mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa ganitong maliliit na bagay. Pagkatapos ay pumasok siya sa kawalan. Tinitigan ng malalim ni Yin Qingxiang si Fang Chen. Pagkatapos ay sumunod din siya. Sa kanyang pag-alis, isang dilaw na ilaw ang lumabas sa kawalan at bumagsak sa illusory talisman sa pasukan. Agad, naging mas makatotohanan ang buong ilusyon. Mahirap nang matuklasan. At hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, may ilang figura na lumabas sa lugar ni Fang Chen. Ito ay sina Mu Qingfeng at ang iba pa. Sinuri niya ang ibaba. Ngunit wala siyang anumang nakita na nagpakunot ng kanyang noo. Sabi ng master na ang aura ng batang iyon ay nawala sa malapit. At hindi siya makakatakas ng malayo. Maghanap tayo ng mabuti dito. Tiyak na mahahanap natin ang bastardo na iyon. Matatag na tumango ang ilang kasama niya. Pagkatapos ay naghanap sila sa iba't ibang lugar. Sa mga susunod na araw, patuloy na may mga tao na lumilipad sa itaas ng kinalalagyan ni Fang Chen. Kabilang dito ang mga powerhouse sa Zhuiyuan Realm at maging sa Dao Realm. Ngunit, walang nakakita sa kinalalagyan ng kuweba ni Fang Chen. Ngunit ang dalas ng kanilang pagdaan ay unti-unting dumami. Paliit ng paliit ang saklaw. Ang paghahanap sa kanya ay usapin na lamang ng oras. Yu City. Wansing Auction House. Ano? Pinatay ni Fang Chen si King Wuzi at tumakas mula sa Tenyu Shenzong. Ang third peak lord ng Tenyu Shenzong ay naglabas ng utos na patayin siya. Tumayo si Yan Qiaoling mula sa kanyang trono. Ang kanyang mature at kaakit-akit na mukha ay puno ng pagkabigla. Tiyak na ginawa ito ni Fang Chen para ipaghiganti ang kanyang ina. Ngunit medyo padalos-dalos pa rin siya. Sabi ni Long Chai. Pagkabalik niya,
Nasabi na niya ang lahat ng tungkol kay Fang Chen. Kay Yan Qiaoling. Manager yan. Hindi natin pwedeng. Hayaan na lang si Fang Chen na mamatay. Nag-aalala na sabi ni Han Bingxin. Hindi sumagot si Yan Qiaoling. Sa halip ay pabalik-balik siya sa silid. Pagkaraan ng ilang sandali, kumagat siya sa kanyang labi. Sabi niya, pumunta tayo upang makipagkita sa head of the branch. Nagulat sina Long Chai at Han Bingxin, manager yan. Malamang ay hindi makialam ang head of the branch sa ganitong bagay. Bukod pa rito, may kinalaman ito sa Tenyu Shenzong. Ngunit patuloy na lumabas si Yan Qiaoling. May paraan ako para kumilos ang head of the branch. Sumunod ka lang sa akin. Nang malaman ni Meng Yao na pinatay ni Fang Chen si King Wuzi sa Tenyu Shenzong at hinahabol siya ng Tenyu Shenzong, sobra siyang nag-aalala at gustong hanapin si Fang Chen. Ngunit pinigilan siya ni Meng Tianhuang, Lolo. Gusto kong hanapin si Fang Jej. Nasa panganib siya ngayon. Nag-aalala na sabi ni Meng Yao, nasaan siya? At ano? Tumakas ng magkasama? Kung pupunta ka ngayon, hindi mo lang siya maililigtas, kundi mapapahamak mo pa siya. Naiintindihan mo ba? Unti-unting kumalma si Meng Yao. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Meng Tianhuang. Kung kikilos ka, tiyak na maililigtas mo siya. Bumuntong hininga si Meng Tianhuang. Sabi niya, nakalimutan mo na ba ang patakaran ng Tenyu Shenzong? Ang Shendongyu ay kanilang teritoryo. Kung saktan natin sila, ang ating pamilya Meng ay hindi na makakapanatili sa Shendongyu. Anak, huwag kang magalit sa akin. Kailangan kong isipin ang buong pamilya Meng. Nang marinig ito, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Meng Yao. Walang anumang proteksyon. Tiyak na mamamatay si Fang Chen. Nakita ni Meng Tianhuang ang ganoong ekspresyon ng kanyang apo. Puno ng pagmamahal ang kanyang mukha. Sabi niya, Meng Yao, sa totoo lang, ikaw lang ang makakaligtas sa kanya. Nagulat si Meng Yao. Ngunit mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Lolo, ibig mo bang sabihin? Pumayag ako sa hiling ni Elder Xianling. Unti-unting tumango si Meng Tianhuang. Ang iyong unang paggising ng linya ng dugo ay umabot ng 50%. Ang record na ito, sa buong kasaysayan ng pamilya Meng, ay iilan lang ang makakapantay. Hanggat pumayag kang sumama kay Elder Xianling sa pangunahing pamilya. At maging isang banal na babae. Kikilos siya. Tumahimik si Meng Yao. Nagpatuloy si Meng Tianhuang, Meng Yao. Ang pangunahing pamilya. Sa totoo lang ay isang napakahusay na pagpipilian. Mas malakas iyon kaysa sa Shendongyu. Sa iyong paglalakbay sa kultibasyon, mas malayo ang mararating mo. Tandaan, lakas ang nagdedesisyon ng lahat. Gaya ni Fang Chen. Bagamat siya ay henyo. Ngunit sa paningin ng Tenyu Shenzong, ang malakas lang ang nagdedesisyon ng lahat. Isang determinasyon ang sumilaw sa magandang mukha ni Meng Yao. Sabi niya, naintindihan ko. Pagkaraan ng 3 araw, nagising si Fang Chen mula sa sakit. Una, maingat siyang tumingin sa paligid. Nakita na hindi siya natuklasan ng sinuman. Saka lang siya bahagyang nakahinga. Sinuri niya ang kanyang paligid. At mumiti ng mapait. Ang atake pagkatapos maposes ng Little Pagoda ay talagang napakalakas. Ngunit ito ay isang paraan ng pagsira sa sarili. Mabuti na lang at nakayanan niya. Sa lakas ng demon body. At ang demon blood. Hindi problema ang paggaling. Malamang ay mapapalakas pa ang kanyang pisikal na katawan. Ngunit ngayon, wala akong oras para dahan-dahang gumaling. Kailangan kong gumaling agad. Nararamdaman niya na paminsan-minsan ay may divine sense na sumusuri sa labas. Tila hindi pa humihinto ang pagtugis sa kanya.
At alam na rin ng kalaban ang kanyang lokasyon. Anumang oras ay maaaring matuklasan siya. Sa pag-iisip nito, si Fang Chen, walang pag-aalinlangan na. Gumamit ng 1-0 patak ng Demon Blood at nilinang ito. Agad. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang buong katawan. Itinulak ni Fang Chen ang Unyielding Sea of Consciousness Cultivation Technique. Saka lang niya bahagyang nakayanan ang matinding sakit na ito. Sa ganitong paraan, sa bawat patak ng Demon Blood na nilinang, muling umakyat ang pisikal na katawan ni Fang Chen. Umabot sa Bone Forging Realm Level Siyam. At patuloy pa ring umakyat. Hanggang sa Bone Forging Realm Level Siyam Peak. Dito na. Ang 1-0 patak ng Demon Blood ay ganap ng nilinang. At ang kanyang mga pinsala ay halos gumaling na sa sakit. Tungkol naman sa mga pinsala na hindi pa gumagaling. Hindi na ito sa pamamagitan ng Demon Blood o pills ang makakapagpagaling. Kailangan ng oras para dahan-dahang gumaling. O makahanap ng mga pills na tugma sa sakit. Biglang may ingay sa labas, senior brother. Medyo kakaiba dito. May boses ng babae mula sa labas ng kuweba. Kumunot ang noo ni Fang Chen. Ibinuka ang Soulhaven Devil Eye. Nakita na may isang lalaki at isang babae sa labas. Patuloy na naghahanap sa bundok. Ayon sa kanilang kasuotan, sila ay mga disipulo ng Chen Yu Shenzong. Kumunot ang noo ni Fang Chen. Tila hindi ligtas dito. Kung magtatagal pa siya rito, maaaring matuklasan siya. Kailangan niyang umalis agad. Kung gusto niyang makatakas ng buhay, ang tanging paraan ay tumakas mula sa Shendong Yu. Ngunit imposible na umakyat sa mas mataas na Yu. Tanging sa pagbaba sa mas mababang Yu ang may pag-asa. Sa sandaling ito, ang illusory talisman na inilagay ni Fang Chen ay may kumilos. Natuklasan pala ng dalawa ang kinalalagyan ni Fang Chen. Not. Senior brother. May problema dito. Sigaw ng disipulong babae. Mabilis na dumating ang disipulong lalaki. Nang makita ang bahagyang paggalaw ng bato, agad siyang nabigla. Ito ang paggalaw ng illusory talisman. Kung gayon, si Fang Chen ay tiyak na. Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, ang isang figura ay lumabas mula sa ilusyon. Ito ay si Fang Chen. Walang pag-aalinlangan si Fang Chen. Ibinuka ang Soulhaven Devil Eye. Hindi inakala ng dalawa na biglang lalabas si Fang Chen mula sa loob. At inatak pa ng Soulhaven Devil Eye. Hindi sila nakapag-react. Ngunit walang anumang awa si Fang Chen. Ikinaway ang espada. Agad na namatay ang dalawa sa lugar. Ang dalawa ay hindi inakala na magiging ganoon kadesidido at malupit si Fang Chen. Nang walang anumang salita, agad na pumatay. Ngunit ngayon, wala na silang pagkakataong magsisi. Nakahiga na lang sila sa lupa ng walang lakas. Malamig na tiningnan ni Fang Chen ang dalawa. Ang sinumang humabol sa kanya ay ang gustong pumatay sa kanya. Natural na wala siyang anumang awa. Walang pag-aalinlangan. Tumakas siya patungo sa timog silangan. Hindi lang sila dalawa ang nasa malapit. Hindi magtatagal at may makakatuklas. Tulad ng sinabi niya, wala pang kalahating oras pagkatapos niyang umalis. May ilang tao na ang dumating. Ito ay ang Chen Yu Guard na ipinatawag ni Ning Tianchen. Isang namumuno. Maingat na sinuri ang mga sugat ng dalawa. At agad na nagpasya na si Fang Chen ang may gawa. Pinatay sila ng traitor na iyon. Sabihan ang Third Peak Lord. Ang Third Peak Lord ay kailangan ng ilang oras upang dumating. Una, tipunin ang Chen Yu Guard at iba pang mga disipulo sa paligid. Upang palibutan at patayin siya. Hindi siya pwedeng makatakas. Kahit hindi siya maabutan. Sa pagdating ng Third Peak Lord, tiyak na mamamatay ang traitor. CJ. Mabilis silang nagdesisyon.
Pagkatapos ay naghiwalay sila at kumilos. Patuloy na lumusot si Fang Chen sa kagubatan. Gamit ang So-Heaven Devil Eye. Umiiwas sa ilang grupo ng naghahanap. Ngunit sa sandaling ito, isang matining na huni ang umalinggaw sa buong kagubatan. Seryoso ang ekspresyon ni Fang Chen. Ito ay ang alarma na nagpapakita ng kaaway. Ibig sabihin, natuklasan na ang kanyang lokasyon. Hindi siya nagulat dito. Tutal. 2 ang pinatay niya kanina. Ngunit hindi siya madaling mapapatay. Nakita na muling lumabas ang Sean Qiang sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan. Direkta niya itong isinaksak sa lupa. 10. Pagkatapos gawin iyon, lumipat si Fang Chen sa isa pang direksyon at patuloy na tumakas. Ngunit hindi nagtagal. Naramdaman ni Fang Chen na may ilang figura sa likuran niya. Mabilis na lumalapit sa kanya. Haha! Dakpin mo siya. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Nakita na sa likuran niya. Ilang 10 talampakan ang layo. Si Mu Qingfeng ay puno ng pagkamuhi. At masayang lumalapit kay Fang Chen. Sa likuran niya, mayroon pang ilang Early Heaven Realm late-stage powerhouses. Bastardo. Naaalala mo pa ba ako? Si Mu Qingfeng. Nangahas kang agawin ang Linsong Jingyaos Demon Core sa aking kamay. Talagang naghahanap ng kamatayan. Sigaw ni Mu Qingfeng. Mu Qingfeng. Linsong Jingyaos Demon Core. Agad na naalala ni Fang Chen kung sino ang taong ito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng kalaban. Siya ang nagkuha nito. Paano ito naging sa kalaban? Bastardo. Napalibutan ka na ngayon. Hindi ka pa ba hihinto at susuko? Kung luluhod ka at yuyukod ng 100 beses sa akin, baka pwede kitang pakiusapan sa master para iligtas ang iyong buhay. Sigaw ni Mu Qingfeng. Naalala lang ni Fang Chen na si Mu Qingfeng ay isang core disciple ng Third Peak. At disipulo rin ni Ning Qianchen. Talagang kung anong puno. Anong bunga? Ang master at disipulo ay parehong walang kahihiyan. Bulong ni Fang Chen sa kanyang sarili. Kasabay nito, tumaas ang pamatay na hangarin kay Mu Qingfeng. Ngunit ngayon ay hindi ang oras para makipaglaban ng todo sa kalaban. Ang makatakas ng buhay ang pinakamahalaga. Tumakas ka. Titingnan ko kung saan ka tatakbo. Malamig na tumawa si Mu Qingfeng. Pagkatapos ay sinabi, magbigay ng senyales. Isang disipulo ang kumuha ng isang magic treasure na parang kawayan. Pagkatapos ay hinila ito. Agad. Isang sinag ng ilaw ang sumirit sa kalangitan. At naging isang haligi ng ilaw. Ito ay ang senyales na nagpapaalam sa iba na natuklasan ang bakas ni Fang Chen. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. Kung ganoon, mabilis siyang palibutan. At magiging problema iyon. Kung Early Heaven Realm lang, ayos lang. Ngunit kung may dumating na Zuyuan Realm mid to late stage, o maging Dao Realm, kailangan niyang gumamit ng teleportation upang tumakas. Bagamat pansamantalang makakalayo. Ngunit sa paulit-ulit na paggamit, ang kalaban ay tiyak na magiging handa. Sa huli, mawawalan din ng silbi ang kanyang huling alas. Walang magawa. Kailangan lang ni Fang Chen na patuloy na tumakas. Ngunit hindi pa siya nakakalayo. Nakita niya na may 2 figura sa harapan niya ang lumalapit. Sila ay Early Heaven Realm late-stage powerhouses. Napansin din ni Mu Qingfeng na may naghihintay sa harapan. Agad siyang tumawa ng malakas, hahaha. Bastardo. Titingnan ko kung saan ka pa makakatakas. Kapag nahuli kita, tiyak na ipaparamdam ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Hindi pinansin ni Fang Chen si Mu Qingfeng sa likuran niya. Nakita na kumislap ang espiritual na ilaw sa kanyang kamay. At ang Demon's Word ay lumabas sa kanyang kamay. At nang hawakan ni Fang Chen ang Demon's Word,
Naramdaman niya na medyo kakaiba ito. Isang demonikong enerhiya na puno ng sword intent ang bumuhos. Ang lakas ay tumaas ng husto. Tiningnan ni Fang Chen ang demon's sword sa kanyang kamay. Napansin na sa talim ng demon's sword, may ilang pulang bitak na lumitaw. Parang mga lava pattern. Anong nangyayari dito? Dahil ba sa atake ng Little Pagoda? Nasinipsip ng demon's sword ang demonikong enerhiya ng sword demon, na nagdulot ng pagbabago. Bulong ni Fang Chen sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, wala na siyang oras para alalahanin pa iyon. Kung gayon, subukan ko kung gaano kakalakas pagkatapos magbago. Sa sandaling ito, ang dalawang tao sa harapan ay nasa 10 talampakan na lang ang layo sa kanya. Trader, bilisan mo at atakehin. Baka mamatay ka ng mapayapa. Sigaw ng isang tao. Ngunit hindi bumaba ang bilis ni Fang Chen. Sa halip ay tumaas pa. Mabilis na lumapit. Naghahanap ng kamatayan. Nang makita ito, hindi na nagpigil ang dalawa. Bawat isa ay gumamit ng kanilang kapangyarihan at inatake si Fang Chen. Agad na ibinuka ni Fang Chen ang Spirit Demon Sword Art. Ang malakas na demonikong enerhiya ay bumuhos. Lumitaw ang mga marka ng espada sa likuran niya. At tinaga ang dalawa. At nang magkalapit na ang dalawa ng isang talampakan, ibinuka ni Fang Chen ang So Heaven Devil Eye. Agad na naramdaman ng dalawa ang sakit sa kanilang ulo. Ang espiritual na enerhiya ay hindi matatag. Nagulo ang kapangyarihan. Bumagsak ang espada. Naging maliwanag na pulang sinag ng espada. Nakakapanindig balahibo at madugo. Dalawa. Bagamat naguluhan ng sandali. Ngunit mabilis silang nakabawi. Bagamat magulo pa rin ang kapangyarihan. Ngunit nakakaya pa rin nilang maglabas ng 50% ng kanilang kapangyarihan. Naniniwala sila na si Fang Chen, sa kanyang Early Heaven Realm level 2 lang. Kahit ang kanilang 50% ay hindi niya kayang pigilan. At hanggat kaya nilang pigilan si Fang Chen ng 1 o 2, tiyak na mamamatay siya. Bang! Ngunit nang magbanggaan ang mga kapangyarihan. Dahil ang paggawa ng video ay nangangailangan ng oras. Ang mga kaibigan na gustong makita ang susunod na bahagi ng kwento ni Divine King Brother ay maaaring mag-download ng Shikixia Osho. Maghanap ng T Divine King Brother. Tandaan, huwag magkamali sa spelling o magkulang ng salita. Ang unang lalabas ay iyon.